May isang pamilya na tila nakakubli sa anino ng kasaysayan, ngunit may hindi matatawarang impluwensya. Sila ang pamilyang Figarland. Isang apelyidong halos tinago sa loob ng maraming taon, isang dugong maharlika na tila may lihim na papel sa kasaysayan ng mundo. Sa loob ng 800 taon, ang world government ay tinayo ng 20 kaharian na nagsanib puwersa upang tapusin ang Great Kingdom at itayo ang bagong mundo kung saan tinuturing nila ang kanilang sarili bilang mga Diyos. At malamang isa sa mga pamilyang ito ay ang Figarland. Habang ang ibang celestial dragons ay namumuhay sa luho at kapangyarihan, ang Figarland ay naging tagapagtanggol ng kanilang lahi. Sila ay hindi lang basta-basta nakaupo sa trono, nangingibabaw din pagdating sa lakas at digmaan. Sa kabila ng kanilang mataas na posisyon, kakaunti lamang impormasyon tungkol sa kanila. Ngunit isang pangalan ang lumitaw at muling nagbigay liwanag sa kanilang kasaysayan. Figarland Garling. Si Figarland Garling ay ang Supreme Commander ng Holy Knights, ang lihim na puwersang militar ng Celestial Dragons. Ang grupong ito ay binubuo ng humigit kumulang na 10 miyembro may hahalin tulad sa main crew ng isang Yonko, at ang bawat isa sa miyembro ng Holy Knights ay pwede nating sabihin kasing lakas o mas malakas pa sa isang admiral. Kung naghahanap ka ng patunay, basahin mo ang mga recent chapters sa manga. Balik tayo. Si Garling ay isang matandang mandirigma na walang takot gumamit ang dahas upang ipatupad ang batas nilang mga Diyos. Hindi dito mahalaga kung isa ka sa kanila, basta dinungisan mo ang pangalan nila ay may kalalagyan ka sa taong ito. Katulad na lang ng isang eksena kung saan walang habas niyang pinaslang ang kapwa niya Celestial Dragon dahil sa nagpakita ito ng simpatya sa mga mas mababa sa kanila. Walang pag-aalinlangan, walang awa. At alam mo ba na isa rin siya sa mga pangunahing tauhan sa isang insidenteng matagal nang binura sa kasaysayan? Ang God Valley Incident. Mahigit 28 taon nang nakalipas, naganap ang isang labanan sa isang islang tinatawag na God Valley. Sa labanang ito, nagkasagupa ang Rax Pirates, ang pinakamalakas na grupo ng pirata noong panahon na yon, laban sa hindi inaasahang alyansa ni na Goldie Roger at Monkey D. Garp. Pero lingid sa kalaman ng lahat na nandito rin ang mga Holy Knights, partikular ang kanilang leader na si Garling, na kilala rin bilang kampyon ng God Valley. Nagpatuloy ang labanan, pirata laban sa pirata, laban sa mandirigma ng mga Diyos. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang lihim na natuklasan. Isang sanggol ay tinago sa isang treasure chest, at nang matagpuan ito ni Roger, kinuha niya ito at pinalaki niya na parang tunay niyang anak. Ang sanggol na yon ay kilala natin ngayon na si Red-Haired Shanks. Sa loob ng maraming taon, ang pinagmulan ni Shanks sa isang malaking palaisipan. Paano siya napunta kay Roger? Bakit tila may espesyal na turing sa kanya ang gobyerno? Pero ngayon, unti-unti nang lumilinaw ang sagot na siya ay isang Figarland, isang Celestial Dragon. Ngunit sa halip na danasin ang marangyang buhay sa Meridiua, siya ay lumaki bilang isang pirata. Sa halip na sundin ng mga yapak ng kanyang maharlikang dugo, pinili niyang mamuhay sa dagat. Nakabaliktaran naman ng kanyang kapatid, Figarland Shamrock, isang karakter na kamakailan lamang ipinakilala, ngunit may malaking impluwensya sa kasalukuyang estado ng mundo. Siya ay ang kasalukuyang leader ng Holy Knights at ang nakatatandang kapatid ni Shanks. Siya ay isang tapat na tagapagtanggol ng mga Celestial Dragons. Malaki ang kaibahan ng buhay na tinahak ni na Shanks at Shamrock. Si Shanks ay lumaki sa ilalim ng gabay ng Pirate King na si Goldie Roger, natuto ng kalayaan at tunay na diwa ng pagiging pirata. Sa kanyang paglaki, ginamit niya ang kanyang lakas at kakayahan upang makabuo ng impluwensya sa mundo. Kilala siya at kinakatakutang pirata na bihira lang makipaglaban ng walang dahilan. Ngunit kapag kumilos, ay tiyak na magbibigay ingay sa mundo. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang sa kanyang pisikal na kakayahan, kundi pati na rin sa kanyang impluwensya. Napahinto niya ang pinakamalaking digmaang naganap sa pagitan ng Marines at Yonko. Sa halip na lumaban, kinilala ng mga Marines ang kanyang kapangyarihan at pinagbigyan ang kanyang hiling na tapusin ang digmaan. Isang bagay na hindi nagawa ng kahit na sino sa gitna ng digmaan maliban kay Shanks. Isang simpleng kilos, isang simpleng salita, ngunit may bigat na nagpatigil sa isa sa pinakamalaking digmaan sa kwento. Habang sa kabilang panig ng mundo, si Shamrock ay lumaki sa maharlikang buhay sa ilalim ng mahigpit na batas ng Celestial Dragons. Bilang isang Holy Knight, hindi lamang siya isang tagapagpatupad ng batas, kundi isang mandirigma na handang ipagtanggol ang kapangyarihan ng kanyang pamilya. Sanay siya sa disiplina, sa utos ng kanyang nakakataas, at sa walang pag-aalilangang pagsunod sa kalooban ng world government. Hindi tulad ni Shanks na kumikilos ng malaya, si Shamrock ay isang mandirigmang hindi nagdadalawang isip gumamit ng dahas para sa kanyang misyon. Kanyang kapangyarihan ay hindi pa lubos na ipinapakita, ngunit kung pagbabatayan ang kanyang posisyon bilang leader ng Holy Knights at sa ipinakita niya sa pagharap nila ni Loki, malamang na siya ay kasing lakas o mas malakas pa kay Shanks. Gayunpaman, ang
tunay na pinagkaiba nila ay ang katotohanang si Shanks ay lumaki sa barko at tinubog upang maging isa sa magdadala ng kapayapaan at magbubukas ng matagal ng inaasam na liwanag ng mundo. Ang ideyang ito higit pang pinagtibay ng pagbibigay ni Roger ng kanyang straw hat dahil nakita niya ang parehong alab sa batang Shanks. Sa kaso naman ni Luffy, pinasa sa kanya ang sombrero bilang sugal ni Shanks para sa hinaharap. Sa pag-asang mamanahin ni Luffy ang pangarap ni Roger, isang mundo ng pagkapantay-pantay at kapayapaan para sa lahat. Kaya't may lohika na sinusundan ni Shanks ang yapak ng kanyang amang nagtaguyod sa kanya, habang ang kakambal ni Shanks na si Shamrock ay lubos na naiiba. Sumunod siya sa mga turo ng pagiging makasarili at pagiging nakakataas ng mga celestial dragons na itinuro sa kanya ng kanilang ama na si Garlic. Ibinuhos ni Shamrock ang kanyang buhay sa pagtatanggol sa anino ng kasamaan na nagpalubog sa mundo sa kadiliman, habang si Shanks naman ay natutong bigyang halaga at pagbibigay liwanag sa mundo. Pero bukod sa magkapatid, ang kanilang ama na si Garling ay lalo pang nagbigay pangalan sa kwento. Matapos ang pagkakamali na nagawa ni Saturn sa Egghead, kung saan hinayaan niyang kumalat ang mensahe ni Vegapunk sa buong mundo, at higit sa lahat, hinayaan niyang makatakas si Joy Boy, kung mas kilala natin bilang si Luffy. Kung kaya't siya ay pinatay ni Imu. Dahil dito, nagkaroon ng bakanting posisyon sa hanay ng mga Gorosei at walang iba kundi si Figarland Garling na napiling pumalit. Sa loob ng 800 taon, ang 5 pamilyang bumubuo sa Gorosei ang may pinakamalapit na pwesto kay Imu. Ngunit ngayon, ang mismong ama ni Shanks ay naging bahagi na rin ng kanilang lupon. Ibig sabihin, si Garling ay tatanggap na rin ang basbas ni Imu na magbibigay sa kanya ng immortalidad tulad ng iba pang Gorosei. Bukod pa rito, si Garling ay magkakaroon din ng Demon God Fruit, isang kapangyarihang tila nagmumula kay Imu mismo, katulad ng iba pang Gorosei. Ngunit kung si Garling ay isa ng Gorosei, sino na ang hahalili bilang Supreme Commander ng Holy Knights? Sino pa nga ba kundi ang kakambal ni Shanks na si Shamrock? Pinatunayan niya na ang kanyang lakas nang hinayaan niya lang ang kanyang espada na tumapos kay Loki sa halip na labanan ito ng harapan, dahil para sa kanya hindi pa karapat dapat si Loki sa kanyang buong lakas. Tandaan natin na si Loki ay ang pinakamalakas na giant na may bounty na 2.6 billion berries, isang halaga nagpapakita ng kanyang kakayahan. Ngunit para kay Shamrock, hindi pa rin ito sapat upang maging isang tunay na kalaban. Nang pinakita ni Shamrock ang kanyang tunay na kapangyarihan, nasaksihan natin ang kanyang mythical Zoan Devil Fruit na nakatago sa mismong espada niya. Sa sandaling bunutin niya ito, lumitaw ang nakakatakot na anyo ng Cerberus, ang 3 ulong halimaw na tagapagbantay ng impyerno. Ang paghawak ni Shamrock sa sandatang ito ay lalong nagpalalim ng kaibahan sa pagitan niya at ang kanyang kapatid na si Shanks. Ang espada ni Shanks, ang Griffin, ay isang tagapagbantay ngunit hindi ng underworld kundi ng kayamanan. Ang banayad ngunit makapangyarihang pagkakaibang ito ay nagpapakita ng layunin ni Shanks. Mula pa sa simula ng One Piece, ang konsepto ng kayamanan ay hindi lang tungkol sa ginto at pilak. Ito ay kumakatawan sa pangarap, prinsipyo at mga bagay na tunay na pinahalagahan ng isang tao. Ang pagkakaiba ng kanilang mga sandata ay lalong nagpapalakas sa kanilang ideolohikal na pagkakaiba. Ang Griffin ay isang simbolo ng langit, liwanag at kabanalan, samantalang ang Cerberus, ang sandata ni Shamrock, ay kumakatawan sa pagdurusa, kadiliman at hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Habang papalapit ang huling yugto ng One Piece, isang bagay ang tiyak. Ang Figarland family ay may malaking papel sa pagtatapos ng kwento. Sa digmaan ng mga revolusyonaryo, pirata at gobyerno, ang kanilang pangalan ay muling babanggitin, hindi bilang isang lihim ng nakaraan, kundi bilang isang pwersang babago sa hinaharap.